mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako sa Rines Palamat, ngayong ilalahad ko ang aking tulad para sa daily devotion na pinamagatang sigurado ka ba sa iyong kaligtasan. So, ang ating concept is internal security na sinasabi is often misunderstood. So, ang ating scripture is John chapter 10 verse 27-29 na sinasabi, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand." So, ang tuturuan natin is number one, not all professions of faith are genuine conversion. So, sinasabi dito, hindi lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano ay tunay na ligtas na talaga sila. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagbabago ang buhay. So, not all professions of faith are genuine conversions. Number two, true believers are preserved by God and will preserve in faith. So, meaning to say, ang mga tunay na Kristiyano ay hindi bibitiw sa pananampalataya dahil iniingatan sila ng Panginoon Diyos. Sinasabi ko na kahit anong problema ang dumaan, hindi nila bibitawan ang pananampalataya kay Jesus Christ. So, true believers are preserved by God and will preserve in faith. And last is, God secures our salvation and genuine fruit will show it. So, ang kaligtasan ay tiyak para sa mga tunay na mananampalataya at ang ebidensya nito ay makikita sa kanilang buhay, di ba? So, God secures our salvation and genuine fruit will show it. So, bilang application po, number one, examine your faith to see if you are truly in Christ. So, maglaan tayo ng oras, no, bawat kada week na para magnilay kung paano ka lumalago sa pananampalataya mo. May pagbabago ba sa asal mo at sa puso mo? Ganyan. So, examine your faith to see if you are truly in Christ. Number two, endure in faith, trusting in God's sustaining grace. So, kapag may dumating na, sinasabi dito na, halimbawa na kapag may dumating na matinding pagsubok, like, kahit anong pagsubok sa buhay mo, patuloy na magbasa ng salita ng Panginoon Diyos, magdasal, at syempre lumapit sa mga fellow Christian na manampalataya. Kasi kapag doon maging positive ka kahit anong mangyari sa buhay mo. So, endure in faith, trusting in God's sustaining grace. And lastly, encourage others to pursue holiness, not false assurance. So, di ba sa discipleship group, hikayatin natin yung bawat isa na hindi lang umasa sa once saved, always saved mindset, kundi pamuhay nila yung kabanalan araw-araw, no? So, encourage others to pursue holiness, not false assurance. So, sinasabi ito, ang tunay na kaligtasan ay hindi lang nakikita sa deklarasyon, kundi sa direksyon ng buhay, isang pusong nagpapasakop at namumunga para kay Kristo. So, ayun lang may aking sa devotion na nandun tayo. May share sa iba siya mga praise at iba. Thank you so much. God bless po sa ating